Isang bansa sa malayong silangan, upirang ka ng perlas ng silanganan. Magandang ito ay ang katulad dito, tila bulaklak ay namumukad ka. Bakit tayo ay sa mga Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome po muli sa ating talakayan ng Tora at Tipan. Sa ating pong mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat, saan man kayo naroroon. Samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Jeremiah. Kabanata 28. Sinabi ni Yahweh, pumunta ka at bumili ng isang tapayang putik mula sa magpapalayo. Isama mo ang ilan sa mga namumuno ng bayan at ng mga saserdote. Pumunta kayo sa libis ng Ben Hinnom, malapit sa pintuang tinatawag na pintuang basag na tapayan. Doon mo ipahayag ang mga salitang sasabihin ko sa iyo at sabihin mo, pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh, inyong alahayam. Kayong mga hari at pinuno ng sambahayan ni David at mga taga-Judea. Ganito ang sabi ni Yahweh, makinig kayo. Magdadala ako ng kapahamakan sa lugar na ito, na ikanginginig ng lahat ng makakarinig nito. Sapagkat ako ay kanilang tinalikuran. Sila ay nagsunog ng insenso at ginawa ang lugar na ito bilang tahanan ng mga idolo na hindi kilala na kanilang mga ninuno o ng mga hari ng sambahayan ni David. Pinuno rin nila ang lugar na ito ng dugo ng mga walang sala. Nagtayo sila ng mga dambana kay Baal, kung saan sinusunog nila ang kanilang mga anak sa apoy bilang mga alay kay Baal. Isang bagay na hindi ko inutos o binanggit, ni pumasok man sa aking isipan. Paglilinaw, kung ang pagsasakripisyo ng bata ay isang bagay na hindi binanggit ni Yahweh, ni pumasok man sa kanyang isipan. Kung gayon, ang doktrinang inutusan ng ama, si Abraham, na ihandog si Isaac ay isang huwad na doktrina. Kaya mag-ingat kayo, sapagkat dumarating na ang mga araw na hindi na tatawaging Topet o libis ng Ben Hinnom ang lugar na ito, kundi libis ng patayan. Sa lugar na ito, ibabagsak ko ang Judea at ang Jerusalem. Hahayaan ko silang mamatay sa espada ng kanilang mga kaaway, at ibibigay ko ang kanilang mga bangkay bilang pagkain ng mga ibon at mailap na hayop. Wawasakin ko ang lungsod na ito at gagawin itong tanawin na kasindak-sindak at kahihiyan. Ang lahat ng dadaan dito ay manghihilakbot at manlalait dahil sa lahat ng kapahamakan nito. Papakainin ko sila ng laman ng kanilang mga anak at kakainin nila ang laman ng isa't isa. Dahil sa matinding pasakit ng kanilang mga kaaway, nalulusob sa kanila. Pagkatapos mong ipahayag ang mensahe, basagin mo ang tapayang putik sa harapan ng mga kasama mong saksi. At sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh na alahayam.
Gayon ko babasagin ang bayang ito at ang lungsod na ito, gaya ng pagkabasag ng tapayang hindi na maaaring ayusin muli. Ang mga patay ay inilibing sa Topet hanggang wala nang mapaglibingan. Gagawin ko sa lugar na ito at sa mga naninirahan dito ang tulad ng Topet. Maging ang mga bahay ng Jerusalem at ang mga palasyo ng mga hari ng sambahayan ni David ay magiging marumi tulad ng Topet dahil sa kanilang pagsusunog ng insenso sa mga bubungan para sa mga bituin ng kalangitan at pagbubuhos ng inuming alay sa mga idolo. Bago umalis si Jeremiah sa Topet, kung saan siya isinugo ni Yahweh upang magpropesiya, tumayo siya sa looban ng templo at nagpahayag sa lahat ng mga Israelita. Ganito ang sabi ni Yahweh na ating alahayam. Makinig kayo, magdadala ako sa lungsod na ito at sa lahat ng karatignayon nito ng lahat ng kapahamakan na aking binigkas laban sa kanila, sapagkat matitigas ang kanilang mga ulo at ayaw nilang makinig sa aking mga salita. Yada. Yada. So, ano yung Topet? Yung Topet yung ano, yung kung saan yung mga basag na palayok doon, tapunan ng mga basag na palayok, parang valley, ano, ibis. So, doon siya pinapunta, no? Pinabili muna siya ng palayok, ng alahayam. Para ano talaga, no? Ewan ko kung may pagka, kung mahina ba sa instruction si Jeremiah, kaya kailangan ipakita pa ng alahayam sa kanya visually, saka yung experience niya, yung ano, no, mga mangyayari, no? Basta kailangan may enactment, no, enactment, no. So, ito yung sabi ni Yahweh kay Jeremiah. Pumunta ka at bumili ng isang tapayang putik. Actually, ano to clay. Ano ba yung clay? Ah, Luwad ano? sa Tagalog. Luwad. Tapayang luwad mula sa magpapalayok. Ano, putik na lang? Hindi na natin baguhin. Isama mo, lagyan natin ng luwad na lang. Luwad na lang. Oo, para ano, yung mga previous na ano, palitan ko na rin, no? Tapayang luwad mula sa magpapalayok. Isama mo ang ilan sa mga namumuno ng bayan at ng mga saserdote para mag-witness, no? Siguro yung mga ano, hindi nila pahindian si ano, Jeremiah. So, sumama din sila, no? Pumunta kayo sa libis ng Ben Hinnom, malapit sa pintuang tinatawag na pintuang basag na tapayan. Doon mo ipahayag ang mga salitang sasabihin ko sa iyo at sabihin mo, pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh, inyong alahayam. Ang alahayam, hindi inyong ang alahayam. Kayong mga hari at pinuno ng sambahayan ni David at mga taga-Judea. Ganito ang sabi ni Yahweh, makinig kayo. O, makinig. Makinig na lang, makinig. Magdadala ako ng kapahamakan sa lugar na ito na ikanginginig ng lahat ng makakarinig nito. Manginginig daw. Sapagkat ako ay kanilang tinalikuran. Sila ay nagsunog ng insenso at ginawa ang lugar na ito bilang tahanan ng mga idolo na hindi kilala ng kanilang mga ninuno o ng mga hari ng sabayan ni David. So mga mga bagong idolo. No? Pinunuri nila ang lugar ng ito ng dugo ng mga hindi walang sala mga inosente, ng mga inosente. Inosente kasi ang ano dito, konteksto ito yung mga bata eh.
ng mga inosente. Nagtayo sila ng mga dambana kay Baal, kung saan sinusunog nila ang kanilang mga anak sa apoy bilang mga alay kay Baal. Isang bagay na hindi ko inutos o binanggit ni pumasok man sa aking isipan. So, ngayon to medyo tago, pero noon pa man hindi naman nawala yung pag-aalay ng mga ng mga bata. Yung sinabi nilang virgin, actually that is those are innocent. Ayaw lang nilang itinago lang nila ng mga kabataan. Sabi nila mga virgin daw, pero actually mga innocent ano 'yon na ang mga bata ang inaalay ngayon, tuloy-tuloy pa rin, pero iba na ang term. Abortion, ayan, body parts, para ibenta nila sa mga, sa ritual nila. Then after that, binibenta nila sa mga pharmaceuticals, yan. Mga makeup natin, galing din yan sa mga aborted fetuses. Yan, kasi pampabata, no? Tapos yung nga, flavorings, yan, galing din sa mga bata. Kaya gustong-gusto nila na iba daw ang lasa. Manamis na miss ang mga bata. Okay, verse 6. Kaya mag-ingat kayo, sapagkat dumarating na ang mga araw na hindi na tatawaging Tophet o libis ng Ben-Hinnom ang lugar na ito, kundi libis ng patayan. Sa lugar na ito, ibabagsak ko ang Judea at ang Jerusalem. Hahayaan ko silang mamatay sa espada ng kanilang mga kaaway at ibibigay ko ang kanilang mga bangkay bilang pagkain ng mga ibon at mailap na hayop. Yung mga bangkay ngayon, hindi mo na kailangang maghintay ng ibon o mailap na hayop para kainin yung mga bangkay. Ginagawa na nga nilang green soylent? Soylent green ba yun? Soylent green na brand. Mga human yun eh. Mga human meat. Yung Soylent green, tapos yung mga, sabi mo nga sis, yung mga buto, ginagawa ng mga pinggan. No? Nawawas sa akin ko ang lungsod na ito at gagawin kong tanawin ng kasindak-sindak at kahihiyan. Ang lahat ng mga nagdadaan dito ay manghihilakbot at manlalait dahil sa lahat ng kapahamakan dito. Ito ang papakanin ko sila ng laman ng kanilang mga anak at kakainin nila ang laman ng isa't isa. Dahil sa matinding pasakit ng kanilang mga kaaway na lulusob sa kanila. So, naging cannibal sila. Ano kaya sa panahon natin ngayon, no? Hindi kaya ginagawa din natin to? Mga secret ingredients, no? Xenomix. O mga aborted fetus. Hindi Hindi na nga talaga, natin alam kung ano ang contents talaga ng mga kinakain natin. Kasi may Oo. mga nakalagay na secret ingredients. Oo. Yung Yung mga mga coded flavor ang mga, enhancer, hindi natin alam yan kung ano yan, saan mga galing, coded lang gawa no? sa ano. Basta nakalagay lang flavor enhancer. Colorant, yan. Mga colorant. Kaya wala nang Ay, ligtas. Lahat ng mga pagkain natin oil. mayroong ganyan. Basta mga processed food, no? Oo. Na kailangan Basta talaga mga natural food na processed, rin lalo tayo. na yung mga mga canned goods. Oo. May mga flavor enhancer. Mga preservative. Hmm. Ganun na lang tayo. Kaya Root talagang crops. wala nang ibang safe na pagkain kundi yung sarili mong tanim. Oo. Okay. So, verse 10 tayo. Pagkatapos mong ipahayag ang mensahe, basagin mo ang tapayang putik, luwad. Tapayang luwad. Luwad sa harapan ng mga kasama mong saksi. At sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh na alayang. Gayon ko babasagin ang bayang ito at ang lungsod na ito.
gaya ng pagkabasag ng tapayang hindi na maaaring ayusin muli. So napaka-pino o ano talaga basag na basag, durug-durug na, hindi mo na ma-repair yun, no? Ang mga patay ay ililibing sa Tophet hanggang wala nang mapaglibingan. So mauubos yung yung space na paglilibingan. Gagawin ko sa lugar na ito at sa mga naninirahan dito ang tulad ng Tophet. So mawawasak, no? Maging ang mga bahay ng Jerusalem at ang mga palasyo ng mga hari ng sambahayan ni David ay magiging marumi tulad ng Tophet, so madi-defiled dahil sa kanilang pagsusunog ng insenso sa mga bubungan para sa mga bituin ng kalangitan at pagbubuhos ng inuming alay sa mga idolo. Okay, mga bubungan para sa mga bituin ng kalangitan. Ano yung nasa bubungan nila? Hindi kaya mga pyramid ang star shape nun? At pagbubuhos ng inuming alay sa mga idolo. Malamang. Oo. Kasi may mga symbolic Oo, sila parang dyan. doon sila sa bubungan nila gumagawa ng ng altar. Oo, kasi flat ang kanilang mga wala naman kasi masyadong Oo. ulan doon, di ba? Flat yung kanilang bubong. Oh, parang no? Verse 14. Bago umalis si Jeremiah sa Tophet, kung saan siya isinugo ni Yahweh upang magpropesiya, tumayo siya sa looban ng templo. Ito yung looban, yung yung Bulwagan. yung court. Oo. Ah, yung looban ng templo at nagpahayag sa lahat ng mga Israelita. Ganito ang sabi ni Yahweh na ating alahayam. Makinig kayo o makinig lang. Magdadala ako sa lungsod na ito at sa lahat ng karatig-nayon nito ng lahat ng kapahamakan na aking binigkas laban sa kanila. Sapagkat matitigas ang kanilang mga ulo at hindi sila nakikinig sa aking mga salita. At ayaw nilang makinig sa aking mga salita. Ayaw. At hindi nakikinig. Okay. So, may karagdagan kayo mga kapatid, reaction or tanong? May ano kasi sa Dalia, kung ano itong mga meron ka karagdagan? Hindi, okay O na wala ito. na? Okay na sis. Oo. Oo, sige. Back to you, Sis Maria. Hindi ko Salamat. na ito pinalitan. Ayaw nilang makinig sa aking salita. Oo, yun na lang. Oo, yun na lang. Oo. Yun na. Okay. Okay na yan. Totoo Okay naman, po. di ba? Hmm. Kabanata 29. Ang matuwid na sanga. Ito ang sabi ni Yahweh na alahayam. Kahabag-habag ang mga pastol o mga bulaang propeta at pastor na nagliligaw at nagpapangalat sa mga tupa ng aking pastulan. Dahil sa inyong pagliligaw sa aking kawan at pagpapalayas sa kanila, at hindi ninyo siya inalagaan, at hindi ninyo sila inalagaan, parurusahan ko kayo dahil sa kasamaan ninyong ginawa. Ako mismo ang magtitipon sa natitirang bahagi ng aking kawan mula sa lahat ng mga bansang pinagtapunan sa kanila at ibabalik ko sila sa kanilang pastulan upang sila ay dumami at mamunga. Magtatatag ako ng matutuwid na pastol upang mga laga sa kanila at hindi na sila matatakot o mangangamba, ni mawawala man ang sinuman sa kanila. Darating ang mga araw na magbabangon ako mula sa trono ni David ng isang matuwid na sanga, isang hari na maghahari
ng may katwiran at gagawa ng tama at makatarungan sa lupa. Sa kanyang mga araw, ang sambahayan ni David at ng sambahayan ni Efraim ay muling magkakaisa at mamumuhay ng ligtas. Siya ay maghahari sa ilalim ng kapangyarihan at pangalan ng anak ni Yahweh, ang matuwid na hari ng mga hari. Kaya't darating ang mga araw na hindi nasasabihin ng mga Israelita, kasing tiyak nang si Yahweh ay umiiral, na naglabas sa atin mula sa Egypt. Kundi sasabihin nila, kasing tiyak nang si Yahweh ay umiiral, na muling nagtipon sa natitirang bahagi ng mga Israelita mula sa lahat ng mga bansang pinagtapunan sa kanila. Mga panaginip, pahayag at bulaang propeta. Tungkol sa mga bulaang propeta, ang puso ko ay basag, ang buong katawan ko ay nanginginig. Para akong lasing, gaya ng matapang na taong lasing sa alak, dahil sa mga tagubilin ni Yahweh. Puno ang lupain ng mga mangangalunya, dahil sa sumpa, tuyot ang lupain, at ang mga pastulan ay, sa ilang ay nalanta. Ang mga bulaang propeta ay sumusunod sa kasamaan at ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa hindi makatarungan. Sabi ni Yahweh, ang mga bulaang propeta at maging ang mga hinirang na pari ay dituli. Kahit sa aking templo ay naroon ang kanilang karumihan. Kaya't ang kanilang landas ay magiging madulas. Mahuhulog sila sa kadiliman at doon sila babagsak. Dadalhan ko sila ng kapahamakan sa panahon na kanilang kaparusahan. Sa mga propeta ng Samaria, nakita ko ang kasuklam-suklam na bagay. Nangaghuhula sila sa pangalan ni Baal at inililigaw ang aking bayan ng mga Israelita. At sa mga bulaang propeta ng Jerusalem, nakita ko ang mas masahol. Sila ay nangangalunya at namumuhay sa kasinungalingan. Pinalalakas nila ang loob ng masasama upang walang tumalikod sa kanilang kasamaan. Sa akin, sila ay gaya ng Sodom. Ang mga tao ng Jerusalem ay gaya ng Gomora. Kaya't ito ang hatol ni Yahweh na alahayam para sa mga bulaang propeta. Pakakainin ko sila ng mapait na pagkain at paiinumin ng lason, sapagkat mula sa mga bulaang propeta ng Jerusalem, kumalat ang kasamaan sa buong lupain. Huwag kayong makinig sa mga sinasabi ng mga bulaang propetang ito. Pinupuno nila kayo ng huwad na pag-asa at mga doktrina. Nagpapahayag sila ng mga pangitain mula sa kanilang sariling isipan, hindi mula sa bibig ni Yahweh. Patuloy nilang sinasabi sa mga namumuhi sa akin. Sabi ni Yahweh, magkakaroon kayo ng kapayapaan. At sa lahat ng sumusunod sa katigasan ng kanilang puso, sinasabi nila, walang masamang darating sa inyo. Ngunit sino sa kanila ang nakatayo sa pulong ni Yahweh, sa pulong ni Yahweh, upang makita at marinig ang kanyang mensahe? Sino ang tunay na nakinig at tumanggap ng kanyang salita? Tignan ninyo, ang galit ni Yahweh ay sumisiklab na gaya ng bagyo, isang ipo-ipong babagsak sa ulo ng masasama. Ang puot ni Yahweh ay hindi titigil hanggang kanyang maisa katuparan
ang kanyang layunin. Sa mga darating na araw, mauunawaan ninyo ito ng lubos. Hindi ko isinugo ang mga bulaang propeta, ngunit nakakalat sila na may kasinungalingang dala. Hindi ko sila kinausap, ngunit sila ay nanghuhula. Kung sila ay tumayo sa aking kapulungan, sana ay ipinahayag nila ang aking mga salita sa aking bayan at pinatalikod sila mula sa kanilang masasamang gawain. Ako ba ay alahayam lamang ng isang lupa at hindi ng buong sansinukob? Sino ang makapagtatago sa lihim na lugar na hindi ko siya nakikita? Hindi ba't aking pinuno ang langit at ang lupa? Narinig ko ang sinasabi ng mga bulaang propetang ito na nagpapahayag ng kasinungalingan sa aking pangalan. Sinasabi nila, nanaginip ako. Hanggang kailan ito magpapatuloy sa puso ng mga propetang ito na nagsisinungaling? Nagpapahayag sila ng mga ilusyon ng kanilang sariling isipan. Iniisip nilang ang kanilang mga panaginip ay magpapalimot sa aking bayan, sa aking pangalan, gaya ng pagkalimot ng kanilang mga ninuno sa aking pangalan, dahil sa pagsamba kay Baal. Hayaan ang propetang may panaginip ay magsalaysay ng kanyang panaginip. Ngunit ang may salita ko ay dapat magsalita nito ng tapat. Ano ang kaugnayan ng dayami sa trigo? Hindi ba't ang aking salita ay parang apoy? Parang martilyong nagdudurog ng bato? Kaya ako ay laban sa mga propetang nagnanakaw ng salita ng isa't isa at sinasabing galing sa akin. Oo, ako ay laban sa mga propetang nagpapahayag ng mga kasinungalingan gamit ang kanilang sariling dila at nagsasabing, sabi ni Yahweh, ako ay laban sa mga nagpapahayag ng huwad na panaginip. Ikinukwento nila ito at inililigaw ang aking bayan sa kanilang walang pakundangang kasinungalingan. Hindi ko sila isinugo o inutusan. Wala silang naitutulong sa aking bayan, sabi ni Yahweh. Huwad na propesiya. Kapag ang mga tao, propeta o saserdote ay nagtanong sa iyo, ano ang mensahe ni Yahweh? Sagutin mo sila, anong mensahe? Iiwan ko kayo, sabi ni Yahweh. Ang sino mang propeta, saserdote, o taong nagsasabi, ito ang mensahe mula sa alahayam, ay paparusahan ko pati ang kanilang sambahayan. Ganito ang sinasabi ninyo sa isa't isa. Ano ang sagot ni Yahweh? O ano ang sinasabi ni Yahweh? Ngunit huwag ninyong banggitin ang salitang mensahe ni Yahweh, sapagkat ginagawa ninyong mensahe ang sarili ninyong salita. Sa ganito, pinapalitan ninyo ang mga salita ng buhay na alahayam. Ganito rin ang inyong itinatanong sa propeta. Ano ang sagot ni Yahweh sa iyo? O ano ang sinabi ni Yahweh? Ngunit sinasabi ninyo, ito ang mensahe ni Yahweh. Kahit sinabi ko na, huwag ninyo itong gamitin. Kakalimutan kayo at itataboy mula sa aking harapan. Pati ang lungsod na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno. Darating sa inyo ang walang hanggang kahihiyan. Isang kahihiyang hindi na malilimutan,
kailanman. Yada. 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 Medyo ano yan medyo mabigat yung huli Huwag ka magka-claim ito ang sabi ng, ng alaya. Pero siguro kung binasa natin, pwede natin sabihin, ito ang salita ng alaya. No? Pero pag sarili mo lang na na imbensyon, naku, mabigat yung magka-claim ka, no? I told you that you must not claim. Okay, sige, ano tayo? Version mo na tayo. Ang matuwid na sanga o the righteous branch. Sino yung righteous branch na yun? Tingnan natin. Ito ang sabi ni Yahweh na Alhayam. Verse 30, di ba? Tama ba? Verse 29? Ay, chapter 29, okay. Kahabag-habag ang mga pastol, o mga bulaang propeta at pastor, pastol, na nagliligaw at nagpapangalat sa mga tupa ng aking pastulan. So, yung mga maling mga katuruan, tinataboy o ikinalat ang yung inipon sa pamamagitan ng mensahero, nag-ipon ang si Haring Yahawashi. Tinipon niya yung mga remnants na nagkataboy-tabo na nagkalat-kalat. So, ibig sabihin, hindi na pangalagaan ng pastol o natakot yung mga tupa sa huwad na pastol, dahil sa inyong pagliligaw sa aking kawan at pagpapalayas sa kanila at hindi ninyo sila inalagaan. May mga pinalayas ba dito? Sis Dalia, parurusahan ko kayo dahil sa kasamaan ninyong ginawa. Pinaghirapang tipunin tapos may mga pinalabas kasi sumasalungat. Oh. Verse 3. Yung sis, yung nagpapalayas siya dapat ang lumayas. Oo nga no? Ah. Hindi siguro hindi makatiis sa mga sinasabi mo. O hindi ka siguro makakatingin ng diretso sa'yo. No? Ay, yung katotohanan kasi mahirap tanggapin. Oo. Yung truth is painful. Lalo na kung namumuhay sila sa kasinungalingan. No? Oo. Kukunwari. Parang ramdam natin ngayon sa nangyayari sa ating sa ating gobyerno. Oo. Masakit ang katotohanan. Kaya yun lahat ng nagsasabi ng katotohanan dapat sila makulong. Oo. Lahat pinapakulong. Ipapersecute. Oo. Pinipersecute, pinapakulong Mm-mm. yung mga nagsasabi ng katotohanan. Baligtad, Talaga na, alam mo na kung sino namumuno sa ating lupain. Kaya Hindi tama ang din yung yung sinabi nagiging- na sa Book of Revelation ba yon? Yung Oo, ang masama ay patuloy na magpapakasama at ang mabuti ay magpapakabuti. tapos yung mga follower nila, the good will be, considered, the right will be considered, ano ba yun? Tapos yung wrong will be, ano ba Ang yung tama ay mali gagawing mali? Ang mali at ang ay mali gagawing ay tama. tama. Oo, parang ganun. Ang Kasi mabuti kaaway ng masama at ang oo. masama ay kaaway ng mabuti. Parang ang tinatawag, mas righteous daw yung yung kabila na kasi nga naman nakasama nila ang simbahan sa mga ginagamit nila ang simbahan, yung mga kaparian, mga mothers, pag may protesta, no? So isipin, righteous yung mga yun. Nabaligtad, no? Verse 3. Ako mismo ang magtitipon sa natitirang bahagi ng aking kawan mula sa lahat ng mga bansang pinagtapunan sa kanila at ibabalik ko sila sa kanilang pastulan upang sila ay dumami at mamunga. So, naganap na ito. Balik ako. Parang meron akong babaguhin dito. Verse 3. Okay.
So naganap niya ito sa pamamagitan ng ating na mensahero na pinadala, no? Magtatatag ako ng matutuwid na pastol upang mangalaga sa kanila at hindi na sila matatakot o mangangamba, ni mawawala man ang sinuman sa kanila. Matutuwid, ibig sabihin madami. Magtatatag siya ng matutuwid na pastol. So yung mga kabataan talagang ano natin, no? Sabagay, maraming mga promising na ano tayo kabataan. Nagpapakita na ng ano sa gobyerno, no? Verse 5. Sa ating kawan na lang, no? May mga kabataan din tayo na hindi never pang nangalunya sa mga religion, di ba? Kumbaga mga virgin sa mga Babylon or harlot women. No? Darating ang mga araw na magbabangon ako mula sa trono ni David ng isang matuwid na sanga, isang hari na maghahari ng may katuwiran at gagawa ng tama at makatarungan sa lupa. Ito yun siguro ang hari ng mga hari o baka kung magtayo ng may flesh, hindi natin alam, no? Kasi ang huling gumanap niyan si Sultan Hashem, di ba? Sa kanyang mga araw, so siguro may mga ang mangyayari yan, baka may Sultan Hashem the second, Sultan Hashem the third, no? Or King Dawud pala, King Dawud. Sa kanyang mga araw, ang sambahayan ni David at ang sambahayan ni Ephraim ay muling magkakaisa at mamumuhay ng ligtas. Siya ay maghahari sa ilalim ng kapangyarihan at pangalan ng anak ni Yahweh, ang matuwid na hari ng mga hari. Yada. Kaya't darating ang mga araw na hindi na sasabihin ng mga Israelita, kasing tiyak ng si Yahweh ay umiiral na naglabas sa atin mula sa Egypt. Kundi sasabihin nila, kasing tiyak ng si Yahweh ay umiiral na muli nagtipon sa natitirang bahagi ng mga Israelita mula sa lahat ng mga bansang pinagtapunan sa kanila. So parang magbabago yung pangalan, yung bansag, di ba? Dati yung naglabas sa atin sa Egypt o sa atin, ngayon naman nagtipon. Dati yun yung nag-save, ngayon naman ay nagtipon sa atin. Ang si King Yahushua, nagtipon sa atin. So maganda nga yan, no? Mga panaginip, pahayag at bulaang propeta. Okay. Tungkol sa mga bulaang propeta, ang puso ko ay basag. 9. Doon sa verse 8 pala, wait. Kung di sasabihin nila na muling patipon. Okay, tama pala. Pangitain. Mga panaginip, pangitain. Hindi pahayag, pangitain. Yung subtitle. Mga panaginip, pangitain, at bulaang propeta. At mga bulaang propeta. May mga verse 9. Okay. Tungkol sa mga bulaang propeta, ang puso ko ay basag. My heart is broken. Ang buong katawan ko ay nanginginig. Si Jeremiah to, no? Para akong lasing, gaya ng matapang na taong lasing sa alak dahil sa mga tagubili ni Yahweh. So naghalo-halo siguro yung galit niya at takot, diba? Sa mga bulaang propeta daw eh. Puno ang lupain ng mga ngalunya dahil sa sumpa, tuyot ang lupain. At ang mga pastulan sa ilang ay nalanta. Okay. Parang parang mapirto
Ang mga bulaang propeta ay sumusunod sa kasamaan at ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa hindi makatarungan. Sabi ni Yahweh, ang mga bulaang propeta at maging ang mga hinirang na pari ay di tuli. So pari nga ito, no? Kahit sa aking templo ay naroon ang kanilang karumihan. So ito yung ano na, yung after ng, siguro ito yung sa Roma na, no? Yung dumating na yung mga Roma. At saka yung Babylon, mga Babylonian nga pala. Kaya't ang kanilang landas ay magiging madulas. Mahuhulog sila sa kadiliman at doon sila babagsak. Dadalhan ko, batiin lang kung merong ano, pumasok na ano sa inyo ha, interpretation or application. Dadalhan ko sila ng kapahamakan sa panahon ng kanilang kaparusahan. Sa mga, so yung kaparusahan, so hindi na, ano, ang alahaya, minsan, hindi na siya naghihintay ng physical death minsan, nagpaparusa na agad siya sa, anong ito, sa dimension na to, no? Sa buhay na to, mundong ito, no? Sa mga propeta ng Samaria, ito yung ano, yung mga false prophet ng Samaria. Siguro naiwan doon, ano? Naiwan doon. Nakita ko ang kasuklam-suklam na bagay. Nanganghuhula sila sa pangalan ni Baal at inililigaw ang aking bayan ng mga Israelita. Parang ano, nakikita ko dito yung mga ano sa Quiapo, yung mga manghuhula dyan. No? Yung mga fake prophets. At sa mga bulaang propeta ng Jerusalem, nakita ko ang mas masahol. Sila ay nangangalunya at namumuhay sa kasinungalingan. Pinalalakas nila ang loob ng masasama upang walang tumalikod sa kanilang kasamaan. Okay lang yan. Parang, sige, tuloy lang yan. Maano naman maawain naman ng ano, alahayam. O, naiintindihan ka naman nun, di ba? Or mapagpatawad naman eh. Sa akin, sila ay gaya ng Sodom. Ang mga tao ng Jerusalem ay gaya ng Gomorrah. So, ano talaga, ano ba yung kasalanan ng Sodom at Gomorrah? Ay mga perversion, sexual perversion, ano pa, lalaki sa lalaki, ano pa, mga ano, mga ano, yon mga, Immorality ano at sabi, saka ano, oo, at saka yung, apostasy, ano, corruption. corruption, Ganun. apostasy, idolatry, Oo. immorality. Pero kahit nakaano ka sa tanan, no? Hmm. Alam mo yung sis. Verse 15. Kaya't ito ang hatol ni Yahweh na alahiyam para sa mga bulaang propeta. Pakakainin ko sila ng mapait na pagkain at painumin ng tubig na ng lasong tubig. Kasi may water, poisoned water eh. Ano kaya ito? Mapait na pagkain? Hindi kaya yung Bible nila at lasong tubig kanilang ano, nakamamatay na diwa, Eh, yun na yung spirito. kinakain nila, di ba? Ang Mm-mm. pagkain nila, yung pagkain spiritual nila ay ano na, kumbaga, ano na Ano yun? na, corrupted eh, no? Lason. Oo, Oo, lason na lason, siya. mga doktrina, no? Mga doktrina. Sapagkat mula sa mga bulaang propeta ng Jerusalem, kumalat ang kasamaan sa buong lupain. Oh, kumalat naman talaga ang ano, doktrina. Pero itong mga Jerusalem, hindi na siguro to ano, no? Hindi na to mga Israelita. Ito yung mga galing mga Babylonian, no? Or Hmm. na-influensyahan sila. Yung iba dito, yung, ano pa rin, Jew pa rin eh, no? Oo, Juda pa rin. kaya lang na-impluwensyahan na kasi sila ng doktrina. Oo. Oo, yung mga Kanaanite, Hmm. Babylonian. Parang dito sa Ophir, no? Verse 16. Huwag kayo makinig sa mga sinasabi ng mga bulaang propetang ito. Pinupuno nila kayo ng huwad na pag-asa at mga doktrina o mga fake hopes.
saka doctrines. Yung saved by grace na kayo. Di ba? Mag-abuli lang kayo, magbigay lang kayo sa ano, at maliligtas kayo sa impyerno. Yun. Nagpapahayag sila ng mga pangitain mula sa kanilang sariling isipan o imahinasyon, no? Hindi mula sa bibig ni Yahweh. Verse 16. Visions from the old man. Okay. Patuloy nilang sinasabi sa mga namumuhi sa akin. Sabi ni Yahweh, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Okay. Nilang sinasabi sa mga namumuhi. Ibig sabihin, yung malayo sa alahayag. Sa kanila, sumasamba sa mga idolo. Sabi ni Yahweh, pero ginagamit ang pangalan niya, magkakaroon kayo ng kapayapaan. At sa lahat ng sumusunod sa katigas, so namumuhi, ibig sabihin din sumusunod sa mga batas ng tipan, yung hayahay na buhay. Oo. Kaya yun ang ibig niya sabihin ng namumuhi. Kasi di ba ang sabi niya, kung mahal mo ako, if you love me, obey Obey my my commands. commandments. So ito yung mga namumuhi, yung mga disobedient. Yung mga Magkakaroon kayo ng sumisipa sa di ba? Sa kautusan. sa Torah. At sa lahat ng sumusunod sa katigasan ng kanilang puso, sinasabi nila, walang masamang darating sa inyo. Ngunit sino sa kanila ang nakatayo sa ngunit sino sa kanila ang nakipagpulong nakipagpulong kay Yahweh upang makita. Nakipagpulong siguro to. Nakipagpulong kay Yahweh. Sino sa kanila ang nakipagpulong kay Yahweh upang makita at marinig ang kanyang mensahe? O nga naman, nakaakit na ba sila doon? Sino ang tunay na nakinig at tumanggap ng kanyang salita? Okay. Tingnan ninyo, ang galit ni Yahweh ay sumisiklab na gaya ng bagyo. Isang ipo-ipong babagsak sa ulo ng masasama. Yung sa council ng Okay, verse 20. Ang puot ni Yahweh ay hindi titigil. Naalala ko bigla dito yung yung plotting, no? But anyway, ang puot ni Yahweh ay hindi titigil hanggang kanyang maisakatuparan ang hanggang kanyang maisakatuparan ang layunin ng kanyang puso. Ang layunin. The purposes of his heart. Ang mga layunin. Ang mga layunin ng kanyang puso o sa kanyang puso. Sa kanyang puso. The purposes of his heart. Ng kanyang puso. His capital letter F. He fully accomplishes the purposes of his heart. At hindi titigil hanggang kanyang may sakatuparan ang mga layunin ng kanyang puso. Okay. Sa mga darating na araw, mauunawaan ninyo ito ng lubos. So ngayon, unti-unti na natin nauunawaan yung mga ng alayang habang sumusunod tayo sa kanyang tipan. Yung ibinibigay, nilalagay niya sa ating puso at saka sa ating isipan, yung kanyang mga purposes. Di ba? Parang, kaya siguro, di ba, maganda tayo, kaya siguro ginawa ng batoon ng alahaya para sa ganito. Ngayon, naiintindihan na natin yung mga bagay-bagay. Na dati, parang, pakalalim masyado ng Torah. Ng Biblia, hindi natin maintindihan. Pero ngayon, parang, naintindihan, kaya siguro nagkaganon, bakit may mga kahirapan sa mundo. Kasi dati noon, ang pagkaintindi natin, ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Yung pala hindi, di ba? Nadikod naman yung Genesis chapter 3 verse 15 na mayroong mga magiging paghatol, paglilinis.
kasi dati noon akala natin napakabagsik ng alahayam, pero part pala yun. Kasi inaayos niya, ibinabalik niya sa original order of things ang ating daigdig, Yun yung yung dating mga pinagtatalunan namin sa nasa Bible school ako, na kung ang alahayam ay mahabagin at mapagmahal, bakit ipinapapatay niya ang yung mga kaaway ng Israelita, na oo, pati ang kanilang mga hayop, mga bata, matanda, buntis, lahat, walang ititira. So, oo, yun ang pinagtatalunan namin noon. Anong purpose ng alahayam? Bakit niya ipinapapatay yun? So, walang konkretong kasagutan yung aming mga profesor, dahil nga hindi pa nila nalaman na mayroon palang serpent seed at seed of Adama, oo, na yun ang purpose. Na kahit ah, yung mga kumbaga yung seed ni Adama ay talagang pinoprotektahan ng alahayam yon. At yung oo, ipinapapatay niya ay yung lahi ng serpent. So oo, ngayon lang natin ito na unawaan, na kung bakit ipinapapatay ng alahayam yung mga tao na yon. So sabi oo, namin, nasaan ang kanyang kahabagan, nasaan yung kanyang pagmamahal? Bakit lahat ng mga nakakaaway ng mga Israelita ipinapapatay niya? Hindi ba siya ay pag-ibig sa lahat ng nilikha, lahat ng nilalang sa mundo? So, yun ang mm. aming mga katanungan. Hindi na masasagot yun kasi hindi binigay sa kanila dahil wala Oo, sila sa covenant. kaya nga. So, hindi yun nasagot, na Oo, parang ang kasagutan na lang nila, hindi natin alam kung ano ang layunin ng alahayam oo, sa pag-utos niya na patayin ang mga yun. oo. Hindi nila talaga yung layunin. Samantala Oo. ngayon, ibibigay Ngayon, na, no? malinaw na sa atin Naintindihan. na ang layunin ng alahayam Maunawaan kung ninyo bakit ito. pinapapatay niya ay dahil sila ay lahi ng mga hulupong. So, tama ito sa mga darating na araw, maunawaan ninyo ito ng Oo, lubos. So, ngayon, nauunawaan na natin. At oo. saka, isa pa, yung inaano ng mga action kasi na pantay-pantay, equality. Hmm. Pero kung may equality, bakit may mayayaman? Sila yung mayaman. Tapos, ano, equal kayo dyan sa baba. Pero kami dito sa taas, hindi. Oo. Equality daw, no? At saka itong may mga aklat na mga at saka mga hieroglyphics na hindi lang serpent kasi may mga tao noon nung araw siguro kaya hindi na inumit yun sa Bible na may mga tao noon na ang ulo ay ulo ay aso. Actually, madami. Parang isang bayan sila na puro aso ang ulo nila. Meron naman yung sinasabi nila na half man, na half horse, di ba? Hmm. Meron naman yung mga mermaids. Totoo yan, di ba? Mermaids or Hmm. snake, half snake. So, yung pinapapatay kay Saul, di ba, mga malalaking tao yon. Tapos pati mga hayop, pinalilipol, walang ititira kasi corrupted din yun. Hindi lang hindi lang siguro nilagay o dinilit sa Torah, pero may mga half beast, half human, mga hybrid. Maaring yung itinabi niyo yung matatabang baka, yung mga matatabang pang-alay. Pero hindi mo alam, baka na-ingest na yun ng baka may mga human, na yun, DNA na yun. Kasi di ba, ang normal lang sa kanila ang bestiality. So, ang ginawa Hmm. nun, para yung mga corrupted na yan, kailangan lipulin. Which is hindi Oo. naman alam ni Saul. Siguro maaring animal. Baka susunod na magiging anak ng animal na yon may lahing tao na. So, kaya kailangan lipulin na hindi naman kailangang i-explain pa ng aba na ganito, i-explain pa ba niya kung bakit. Basta sa kanya, isumunod tayo dahil mas naalam niya, mas nakakaalam siya sa atin. Naalam niya yung kung ano ang kaganapan ng ano
na hindi natin nakita. Okay, so mauunawaan na natin ngayon. So verse 21 tayo. Hindi ko isinugo ang mga bulaang propeta, ngunit nakakalat sila na may kasinungalingang dala. Mapakalat-kalat kahit sa bus, no? Galing-galing Mga magsalita. Actually, missionary yan eh. Missionary oo. ni ano. Pero minsan talagang papaano, galing nila magsalita, hindi nahihiya. Di ba? Parang ang tapang parang convincing, lalo na pag may props pa, no? May props sa mga bata, may props na Mm. or maamo ang mukha, di ba? Hindi ko sila kinausap, ngunit sila ay nanguhula. O, hula lang pala. Verse 22, kung sila ay tumayo sa aking kapulungan, sana ay ipinahayag nila ang aking mga salita sa aking bayan at pinatalikod sila mula sa kanilang masasamang gawain. Baga, binalaan, hindi yung puro mga sweet poison lang, dapat yung yung mga kahit katotohanan, mga kahit pa anong pait. Ano ba? Ako ba alahayam lamang ng isang lupa at hindi ng buong sansinuko, buong universe? Oo. Sino ang makapagtatago sa lihim na lugar na hindi ko siya nakikita? Hindi ba't aking pinupuno ang langit at ang lupa? Narinig ko ang sinasabi ng mga bulaang propetang ito na nagpapahayag ng kasinungalingan sa aking pangalan. Sinasabi nila, nanaginip ako, yung mga dreams daw, no? Kaya mag-ingat tayo pag nag-aano tayo ng panaginip. Okay lang yun na magsabi ka ng panaginip, baka may warning yun, no? Eh, wag mo lang sasabihin na ito ang Galing sabi sa ni alaya. Yahweh. Oo, warning yun, di ba? Hmm. Sinabi naman na magkakaroon ng mga visions at panaginip, 'di ba sa in the last days eh. So, verse 26, hanggang kailan ito magpapatuloy sa puso ng mga propetang ito na nagsisinungaling? Nagpapahayag sila ng mga ilusyon ng kanilang sariling isipan. Ilusyon lang, Iniisip nila ang kanilang mga panaginip ay magpapalimot sa aking bayan, sa aking pangalan. Siyempre, sa kanila na makikinig yung mga tao. So, iniisip nila, sa akin na kasi ako ang propeta at saka sa akin nagbibigay ng mensahe. So, inaagaw nila ang glory na para sa alahayam at parang ginawa ito ni yung anak ni David. Si Absalom, di ba? Hinaharang niya yung mga tao papunta sa hari. Tapos sinasabi niya ganito, ganito. Kinuha Sinisiraan niya niya doon. yung kanyang tatay. Oo. At saka, hindi naman, nagpabango muna siya. Kaya Tapos nga. later on, unti-unti, oo, ayan. Sinasabi nga, nababaliw na, di ba? Hmm. Black propaganda na. Gaya ng pagkalimot ng kanilang mga ninuno sa aking pangalan dahil sa pagsamba kay Baal. Verse 28. Hayaan ang propetang may panaginip ay magsalaysay ng kanyang panaginip. Ngunit ang may salita ko ay dapat magsalita nito ng tapat. Oo, yung may salita niya ay dapat magsalita nito ng tapat. Ano ba yung salita niya nga sa panahon ngayon? Yung Torah at ang mga itinuro ng mensahero, no? Dapat maging tapat, walang dagdag, walang bawas. At saka yung may mga panaginip, pagsaysay kaya, oo, pero yung hayaan, pero yung may salita at may salita niya ay dapat yun, mandatory yun. Kasi yung panaginip pwede mong sabihin, pwede hindi. Pero yung may salita ay mandatory. So sis, mandatory, may mandate ka. Oo. Ibig sabihin, kung nanaginip ka at yung panaginip mo ay may kinalaman sa sa mga salita ng alahayam, edi confirm mo sa Torah kung Oo, tama ba. i-confirm mo kung kung may mga
kung nanaginip ka ng peace and Oo. prosperity, sa Torah naman, wala pa yun, di ba? Sa panahon natin, Mm. kapighatian pa eh. Pero kung yan, may Torah o may Pero wag parang mong mensahe sasabihin na yung panaginip mo galing sa ah, ano, dinictate sa ng alahayam. oo, Dahil hindi naman wala nang propeta sa ngayon maliban sa oo, mensahero. oo. At saka lahat ng mga propesiya, nasa Torah na. Nasa Napakarami Torah na mga, lahat ng kumbaga 'di ba oh, sinabi nga ng mensahero, lahat ng nakasulat dito na isinulat ng mga propeta ay instruction para sa mga oo. huling araw na At saka iisa bago lang pa ang ito narrative eh. maganap, 'di ba? Oo, Ipinahayag na ng mga propeta. So ngayon ang hinihintay na lang natin, kailan ba ito dapat matupad? oo, Etong kaganapan. mga propesiya na ito. Alin ba dito ang natupad na, alin yung matutupad pa lang o kasalukuyang natutupad na? Paulit-ulit kasi, no? Oo, dahil paulit-ulit itong mga na to, mga instruction na binigay sa mga propeta. So Tapos yung marami marami naman tayo mensahero, na ano, marami naman tayong nabasa na natupad na sa pagdating ng mensahero. saka in-explain na niya, no? Nasa Revelation na Oo. nga tayo, panahon na Revelation yon. Dapat magsalita nito ng tapat na Hmm. ayon sa yung nag-ayos at sabing he proved the world to be wrong about sin and righteousness. O, di ba? At na na niya yan, explain na niya yun. So, dapat kung yung kanyang itinuro na itinama, yun ay mandato natin bilang mga covenant keepers na ipahayag, no? Kasi yun ang salita eh. Yun ang Torah eh. Yun ang mandato yun. Mandato naman. Yung panaginip, nasa iyo yan. Kung sasabihin mo, hindi. Pero, pag yung truth and Torah, at saka yung mga katuruan ng Mesiya, yun ay yung mga itinama ng Mensahero, mga revelasyon niya, ay mandato, mandate yun na ipahayag. Ngunit ang may salita ko ay dapat magsalita nito ng tapat. Ano ang kaugnayan ng dayami sa trigo? Ito yung dayami, 'di ba? Ano muna, harvest muna, 'di ba? Ito yung pinag-uusapan natin. Bakit kaya singit ito, no? Hindi ba't ang aking salita ay parang apoy? Parang martilyong nagdudurog ng bato? Ang apoy ay para sa dayami, no? Oo, para sunugin ang dayami. Oo, yung kanyang mga salita. Kaya ako ay laban sa mga propetang nagnanako ng salita ng isa't isa at sinasabing galing sa akin. Oo, nanghula yung isa, isisegundahan ng isa. Yun, Hmm. lang no? Ay, wait, lumampas ako. 31, no? Oo, ako ay laban sa mga propeta nagpapahayag ng mga kasinungalingan gamit ang kanilang sariling dila at nagsasabing, sabi ni Yahweh. Ayun ang wag na wag nating ah, sabi ni Yahweh. Pwede sabihin natin, sabi ng mensahero, pero yung sabi niya, ano yun? Nakakatakot naman. Hindi, tama naman sis. Kung ang Kung ang iko-quote mo ay kung nasa ay Torah. talagang nasa Torah. Oo, sabi ni Yahweh. Oo. Oo. Pero kung galing lang sa sarili mong panaginip, wag mo na sabihin na galing kay Sabi ng Yahweh yan. panaginip ko. Oo. Okay, verse 32. Ako ay laban sa mga nagpapahayag ng huwad na panaginip. Ikinukwento nila ito at inililigaw ang aking bayan sa kanilang walang pakundangang kasinungalingan. Hindi ko sila isinugo o inutusan. Wala silang naitutulong sa aking bayan, sabi ni Yahweh. O, kung panaginip, edi panaginip, baka mamaya
personal na ang interpretation is sa personal mong buhay, hindi naman para sa kawan, Oo, ano? malay mo, ang napanaginipan mo, instruction pala ni Okay. Yahweh para sa iyo. Sa iyo lang. Ito yung ano, but let the one who has my word speak it straightforward. Ito ng tapat. Tama naman. Ng tapat, tama. Huwad na propesiya. Kapag ang mga tao, propeta o saserdote ay nagtanong sa inyo, ano ang mensahe ni Yahweh? Ah, Sagutin mo sila, anong mensahe? Iiwan ko kayo, sabi ni Yahweh. So ano, ang sasagot pala natin, iiwan kayo ni Yahweh. Pag yung mga ano siguro to, yung mga tao, propeta o sacerdote, yung mga ano, mga unrighteous, yung mga fake, fake prophets. Siguro hindi to sacerdote, baka pari to, ano? Hindi lang siguro mga saserdote yan. Sa panahon natin, sila ay mga ministro, pastor, mga pari, Oo. mga So leader ito yung panahon na ng ano simbahan. Sabagay, yung panahon nito, nandun pa sila, hindi pa padating ang Babylonian, di ba? Hmm. So, sacerdote pa rin. Kaso yung mga hindi circumcised eh. So, hindi na to siya elita. Pari na to. Bula ang propeta nga eh. Oo. Kaya itong verse 33, ano to, yung sacerdote pa, gagawin natin pari, mga parisenyo. O, palitan natin kasi hindi ito tumutukoy sa mga ano eh. Oo, mga Kasi levita. ang nakalagay huwad na propesiya. Oo, O, kaya pari bakit ito. propesiya? Baka huwad na propeta. Ah, Pa- di ba? false prophecy, tama, propesiya. Huwad na propesiya. Oo, O, so, false. hindi ito saserdote, pare. Oo, paring, ah, okay. Ano ang mensahe ni Yahweh? Sagot pala, anong mensahe? Iiwan ko kayo, sabi ni Yahweh. Sabi, oo. Ang sino mang propeta pari o tao nagsabi, ito ang mensahe mula sa alaya. Pari ito. Ito ang mensahe mula sa alayam ay parurusahan ko, pati ang kanilang sambahayan. Pwede rin kahan, no? Hmm. Ano, Huwag na natin pakialaman yung kahan. kay Bahala sabi sila mo dun. ganito ang sinasabi ninyo sa isa't isa. Ano ang sagot ni Yahweh? O ano ang sinabi ni Yahweh? Ngunit huwag ninyong banggitin ang salitang mensahe ni Yahweh, sapagkat ginagawa ninyong mensahe ang sarili ninyong salita. Yun. Sa Hmm. ganito, pinapalitan ninyo ang mga salita ng buhay na alahayam. Salita mo lang yun eh. Kaya nga, so parang nga, siguro, ang mensahero, pag sinasabi, siguro ko, ganun, di ba, yun ang term niya, siguro Mhm. ko, ibig sabihin, sarili lang niya yun. Siguro Oo. ko, kasi ginagamit din naman niya yung utak niya, hindi lang, di ba? Siguro ko, ganyan. Meron namang, binigyan naman tayo ng utak para gamitin, di ba? Verse 37. Verse 35, meron akong binagos 35. This is what each of you keeps saying to ganito ang sinasabi ninyo sa inyong mga kaibigan at sa ibang Israelita. Ano sa Sa, isa't isa? hindi, sa inyong mga kaibigan Ganito ang at sinasabi mga, ninyo at, sa sa inyo. inyong mga kaibigan at sa ibang Israelita. Para walang kasi baka isa't isa, sino isa't isa yan, di ba? Ito malinaw. Hmm. Ang sinasabi sa inyong mga kaibigan at sa ibang Israelita, to other Israelites. Okay. Yun. Then, okay. Nasaan na ako? 37? Oo.
Ganito rin ang inyong itinatanong sa propeta, ano ang sagot ni Yahweh sa iyo? O ano ang sinabi ni Yahweh? Ngunit sinasabi ninyo, ito ang mensahe ni Yahweh. Kahit sinabi ko na huwag ninyo itong gamitin. Ay, pinulit-ulit niya yun, ha? Oo. You must not claim. I told you that you must not claim. Ito, kahit sinabi ko na huwag ninyong, ano ba Tagalog ng claim? Angkinin. Sambitin o angkinin. O, hindi, sambitin na lang, angkinin. Kahit sinabi ko na huwag ninyo itong Angkinin. angkinin. Angkinin ba? Hmm. Okay. Okay, verse 39. Kakalimutan ko kayo at itataboy mula sa aking harapan. Pati ang lungsod na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno. Okay. Darating sa inyo ang walang hanggang kahihiyan. Isang kahihiyang hindi na malilimutan kailanman. Ano kayang kahihiyan to, no? Kaya, ang dami ko pa namang classmate na pastor ngayon. Hindi ko lang maano. At nagyayamanan. Hmm. Meron kayong karagdagan, mga kapatid. Sabi nga ng husband ko, nakita mo ba yung mga kaibigan mong pastor? Oo. Nagmi-mission na sila sa ibang bansa, nakakarating kung saan-saan. Kung hindi ka umalis, siguro nakasama ka na rin. Ano yun, makapunta lang sa ibang bansa. Oo. Naman, sino ang mga yun? Hindi naman yun ano eh. Sabagay, mga Sabi ano ko yun, mga kahit anong gawin Pablo ko yun eh. dahil hindi yun ang plano ng alahayam sa buhay ko, hindi ko magagawa yun. Saka hindi, nandito ang mga Israelita. At sa anong Mm. ibang bansa? Hindi ang mga Israelita yun eh. Mm. Hindi kasi nila naiintindihan. So, kahit explain mo, ano yan, Ang hindi alahayam nila. ang nagtatakda, Oo. hindi sila ang nagdidesisyon at naghahanap ng sponsor para makarating ka sa ibang bansa. Sila ba? Oo, sila ganun eh, no? Oo, kasi may mga sponsor yan sila. Oo. O kaya naman ini-invite yan ng ibang church sa ibang bansa. Oo. Lalo na ang Korea, eh. Mahilig ang ano Oo. sa, ano eh, mag-sponsor ang mga Korean. Mm. Ano, pag North Korea, sama ko. Oo nga, ang galing ng North Korea. Dati, kinatatakutan yan sila, no? Pero nung pumunta ako sa South, pumunta ako sa border, pinagbilinan kami, wag kayong magsusuot ng ng yung ripped jeans, yung mga tattered yung ripped na jeans, sabi. Kasi baka makuna kayo ng picture. So, ipropaganda doon ng North Korea. Yan, ang mga nasa South, mga naghihirap na, ano-ano na daw yung mga kailangan, postura. Ayan, di ba, sira-sira ng pantalon, di makabili ng pantalon. Mm. Sabi nakalagay sa ano niya na, don't wear ripped jeans. Kaya tuloy natin, pwede pa isa. Oh, Okay meron pa, po. pwede pa kayo pa. Opo. Kabanata 30. Talinghaga ng sinturong lino. Ganito ang sinabi ni Yahweh sa akin, o Jeremiah. Bumili ka ng sinturong lino at isuot mo ito sa iyong baywang. Ngunit huwag mo itong hugasan ni basain. Kaya't bumili ako ng sinturon ayon sa utos ni Yahweh at ikinabit ko ito sa aking baywang. Muling dumating ang tagubilin ni Yahweh sa akin. Kunin mo ang sinturong isinusuot mo at pumunta ka sa Perat.
Doon mo ito itago sa isang bitak ng mga bato. Kaya't nagtungo ako sa Peras at itinago ko ang sinturon doon, ayon sa utos ni Yahweh. Pagkalipas ng maraming araw, sinabi ni Yahweh sa akin, pumunta ka sa Peras at kunin mo ang sinturong ipinatago ko sa iyo roon. Kaya't nagtungo ako sa Peras, hinukay ang sinturon at kinuha ito mula sa pinagtaguan. Ngunit ito ay bulok na at wala ng silbi. At sinabi ni Yahweh sa akin, sa gayon ding paraan wawasakin ko ang kapalaluan ng sambahayan ni Efraim at ng sambahayan ni David. Ang mga kahariang ito ay suwail, ayaw sumunod sa aking mga utos. Sila ay gumaya sa mga Gentile at sumamba sa mga idolo. Kaya't sila ay magiging gaya ng nabubulok na sinturon. Walang silbi. Sapagkat gaya ng sinturong sa gayon ding paraan wawasakin ko ang kapalaluan ng sambahayan ni Efraim at sambahayan ni David. Ang Verse mga 11. kahariang Verse 11, sis. sapagkat gaya ng sinturong ibinibigkis sa baywang, gayon ko ibinigkis sa akin ang buong bayan ng mga Israelita, upang sila ay maging aking bayan para sa aking dangal, papuri at karangalan. Ngunit ayaw nilang makinig, sabi ni Yahweh. Mga sisidlang alak. Sinabi ni Yahweh sa akin, sabihin mo ito sa mga Israelita. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Ang bawat sisidlang alak ay dapat punuin ng alak. At kung sasabihin nila, hindi ba't alam na naming dapat punuin ng alak ang mga sisidlan? Isagot mo sa kanila. Ganito ang sabi ni Yahweh. Pupunuin ko ng kalasingan ang lahat ng naninirahan sa lupaing ito, pati na ang mga hari sa trono ni David, ang mga saserdote, mga propeta, at lahat ng taga-Jerusalem. Pagbabanggain ko silang lahat, maging magulang, man o anak. Hindi ako maaawa ni magpapakita ng habag. Wawasakin ko sila. Banta ng pagkabihag. Makinig kayo at magpakumbaba, sapagkat si Yahweh ang nagsasalita. Ibinigay ninyo ang kaluwalhatian kay Yahweh na inyong alahayam, bago pa niya dalhin ang kadiliman, bago madapa ang inyong mga paa sa dilim ng kabundukan. Umaasa kayo sa liwanag, ngunit ang ibibigay niya ay matinding kadiliman. Kung hindi kayo makikinig, luluha ako ng palihim dahil sa inyong kapalaluan. Luluha ng mapait ang aking mga mata, dahil ang kawan ni Yahweh ay madadala sa pagkabihag. Ganito ang sabi ni Yahweh, sabihin mo sa hari at sa inang reyna, bumaba kayo mula sa inyong trono, sapagkat malalaglag ang inyong maringal na korona. Magsasarado ang mga lungsod ng Negib at walang sinuman ang makapagbubukas sa mga ito. Ang mga inapo ni Juda ay dadalhin sa pagkabihag. Tumingin ka sa hilaga. Tignan mo kung sino ang dumarating. Nasaan na ang kawan na ipinagkatiwala sa inyo? Ang mga tupang ipinagmalaki ninyo? Ano ang masasabi ninyo kapag ginawa ni Yahweh na pinuno ninyo ang mga taong dati ninyong ginawang kaalyansa?
Hindi ba't daranas kayo? Hindi ba't daranas kayo ng sakit gaya ng babaeng nanganganak? At kung tatanungin ninyo ang inyong sarili, bakit nangyari ito sa akin? Ito ay dahil sa dami ng inyong kasalanan. Kaya't hinubaran kayo at inalipusta ang inyong katawan. Makakapagpalit ba ng kulay ang isang taga-Ethiopia o ng batik ang isang leopardo? Ganon din kayo. Hindi kayo makakagawa ng mabuti dahil nasanay na kayo sa paggawa ng masama. Kaya't ikaw ay ikakalat ko na parang dayami na tinatangay ng hangin sa ilang. Iyan ang kapalalang itinakda ko sa inyo dahil kinalimutan ninyo ako at nilabag ang aking tipan. Itataas ko ang inyong mga damit at ibubulgar ko ang inyong kahubaran upang makita ang inyong kahihiyan, ang inyong mga pakikiapid, ang inyong kalaswaan, ang inyong kahalayan, at pagsamba sa imahen. Nakita ko ang inyong kasuklam-suklam na gawa sa mga burol at mga parang. Kapighatian sa iyo, Jerusalem. Hanggang kailan ka mananatiling marumi? Sabi ni Yahweh. Yada. Yada. Parang si ano to yung ginawa iba pala to. Tama kay Jeremiah nga to. Talinghaga ng sinturong lino. Yung linen kasi natural fiber yan. At saka madaling mag-absorb ng water, di ba? Walang preservative, yung lino, mataas ang frequency niyan. So, ganito ang sinabi ni Yahweh sa akin. Bumili ka ng sinturong lino at isuot mo ito sa iyong baywang. Ngunit huwag mo itong hugasan ni basain. So, parang sash o lubid ba to o sash? Lubid nga Kaya't bumili ako ng sinturon ayon sa utos ni Yahweh at ikinabit ko ito sa aking baywang. Paano kaya magsalita si Yahweh sa kanya, no? Muling dumating ang tagubili ni Yahweh sa akin. Kunin mo ang sinturong isinusuot mo at pumunta ka sa Perat. Siguro ito mga batuhan to, no? Doon mo ito itago sa isang bitak ng mga bato. Kaya't nagtungo ako sa Perat at itinago ko ang sinturon doon ayon sa utos ni Yahweh. Pagkalipas ng maraming araw, sinabi ni Yahweh sa akin, pumunta ka sa Perat at kunin mo ang sinturong ipinatago ko sa iyo roon. Kaya't nagtungo ako sa Perat, hinukay ang sinturon at kinuha ito mula sa pinagtaguan. Ngunit ito ay bulok na at wala ng silbi. Nagde-decompose na, no? Nagde-decay kasi natural fiber siya. At sinabi ni Yahweh sa akin, sa gayon ding paraan wawasakin ko ang kapalaluan ng sambahayan ni Ephraim at ng sambahayan ni David. Ang mga kahariang ito ay suwail, ayaw sumunod sa aking mga utos. Itong nandiyan pa sa sambahayan ni Ephraim. So itong hindi pa nangyayari ang Assyrian invasion. Sila ay gumaya sa mga Gentile at sumamba sa mga idolo. Kaya't sila ay magiging gaya ng nabubulok na sinturon. Walang silbi, sabi niya. Sapagkat gaya ng sinturong ibinibigkis sa baywang, gayon ko ibinigkis sa akin ang buong bayan ng mga Israelita upang sila ay maging aking bayan para sa aking dangal, papuri at karangalan, sabi niya. Ngunit ayaw nilang makinig, sabi ni Yahweh. So di ba yung sinturon parang di ba ang sinasabi yung hari ng mga Israelita ay nakasash ng gold. Di, sinturon talaga yan. Tinatali sa bewang. Oo.
Kasi ang sinturon parang ano parang Yung parang tali pride. na makikita mo may palawit. Oo. Ang sinturon kasi signifies sa ano, parang 'di ba parang ah, katulad ng mensero o ano sa Belt of Siyanggo. truth. Parang ano, parang truth or Torah. Kasi ang sinturon is ano, Nakatali sa katotohanan. oo, ah, parang ano siya, parang karangalan o pride, 'di ba? Yung Oo. ano, ngayon nung nabulok na yon, hindi na uli magagamit. Kasi ang mga Israelita, in kanyang pride, pinili nga niya yung special na Mm. bayan ng Israelita. Ah, binibigay sa Bible, laging ano, ibinabalot sa katabi, kumbaga nilalagay sa katawan ng ano, ibig sabihin close sa alahayan, di ba? Gayon ko ibinibigay sa akin ang buong bayan ng mga Israelita upang sila ay maging aking bayan para sa aking dangal, yon dangal, papuri at karangalan. Ngunit ayaw nila makinig, kumbaga nabulok yung kanyang ano, sinturon, ang mga Israelita. Tapos yung ano naman, mga sisidlang alak naman, yun naman yung wineskin. 'Di ba yung wineskin, ano yan ng parang bituka ata to ng baka, 'di ba? Yung wineskin, balat balat ba ng baka yan, yung ginagamit Balat. nilang balat ng baka o ano basta ng hayop. Sabihin mo ito sa mga Israelita. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang alayaw ng mga Israelita. Ang bawat sisidlang alak ay dapat punuin ng alak. Ibig sabihin, replenish. At kung sasabihin nila, hindi ba't alam na naming dapat punuin ng alak ang mga sisidlan, mga pilosopo pa eh. Siyempre, sabi niya, isagot mo sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, pupunuin ko ng kalasingan ang lahat ng naninirahan sa lupaing ito, pati na ang mga hari sa trono ni David, o ang mga saserdote, mga propeta at lahat ng taga Jerusalem. Lango sa ano, lango sa Babylonian ano culture, lango sa religion, lango sa ano sa mga mga immorality, 'di ba? Lango. Pagbabanggain ko silang lahat, maging magulang man o anak. So, sa loob mismo ng bahay, hindi ako maaawa, hindi magpapakita ng habag. Wawasakin ko sila. So, talagang lilinisin sila ng alayam. Kasi ano dito sa susunod, nandito na yun eh. Banta ng pagkabihag. Makinig kayo at magpakumbaba sapagkat si Yahweh ang nagsasalita. O siguro ano, ito si ano, hindi na sabi ni Jeremiah, hindi ko na salita ito si Yahweh na nagsasalita. Ibigay ninyo ang kaluwalhatian kay Yahweh na inyong alahayam bago pa niya dalihin ang kadiliman, bago madapa ang inyong mga paa sa dilim ng kabundukan, dilim ng ano kaharian, kabundukan. Umaasa kayo sa liwanag, ngunit ang ibibigay niya ay matinding kadiliman. Prosperity gospel, pero ibibigay niya ay kapighatian pala, no? Kung hindi kayo makikinig, luluha ako ng palihim dahil sa inyong kapalaluan. So, palihim pa, bakit 17? Bakit palihim pa siyang iiyak? Okay, I will weep in secret because of your pride, but I shall be, in secret. Luluha ng mapait ang aking mga mata dahil ang kawan ni Yahawa ay madadala sa pagkabihag. Okay, ganito ang sabi ni Yahawa. Sabihin mo sa hari at sa inang reyna, bumaba kayo mula sa inyong trono sapagkat malalaglag ang inyong maringal na korona. Si Jehoiachin to kasi kasama yung reyna no? Magsasarado ang mga lungsod ng Negev at walang sino man ang makapagbubukas sa mga ito. Ang mga inapo ni Juda ay dadalhin sa pagkabihag. Tumingin ka sa hilaga at tingnan mo kung sino ang dumarating. Nasaan na ang kawan na ipinagkatiwala sa inyo, ang mga tupang ipinagmalaki ninyo. Ano ang masasabi ninyo kapag ginawa ni Yahweh na pinuno ninyo ang mga taong dati ninyong ginawang kaalyansa?
O, di ba, kaalyansa nila dati ang Babylon? Hindi ba't daranas kayo ng sakit gaya ng babaeng mga nanganganak? At kung tatanungin ninyo ang inyong sarili, bakit nangyari ito sa akin? Ito ay dahil sa dami ng inyong kasalanan. Kaya hinubaran kayo at inalipusta ang inyong katawan. 22, parang, it is because your many sins that your skirts have been torn off. Yung inyong mga palda have been torn off and your body mistreated. Kaya't hinubaran kayo, hinubaran na, yung skirts have been, kaya't pinunit ang, okay. At inalipusta ang inyong katawan. Okay. Makakapagpalit ba ng kulay ang isang taga-Ethiopia? Diba mga Ethiopian may itim? Makakapagpalit ba ng kulay mga taga-Ethiopia? O ng batik ang isang leopardo, yung batik ng leopardo? Ganon din kayo, hindi kayo makakagawa ng mabuti dahil nasanay na kayo sa paggawa ng masama. So hindi na mababago ang kanilang gawi kung parang ganon. So alam na ng alahayam kung magsisisi sila o hindi. So, pag binigyan ka ng second chance, ibig sabihin, may pag-asa ka pa pala. Pero pag totally inano ka na, ibig sabihin, pag nilipol, ibig sabihin, alam ng aba kung anong nasa puso mo, kung magsisisi ka o hindi. Kaya minsan, tataka ba bakit kinuha na, di ba? Kasi alam na yung buong lahing yun. Kasi alam na ng aba, nasa future na siya eh. Diba? Nasa future na siya. Hindi pa man maganap, alam na niya, if ever. Kaya't ikaw ay ikakalat ko na parang dayami na itinatangay ng hangin sa ilang. Iyan ang kapalarang itinakda ko sa inyo, dahil kinalimutan ninyo ako at nilabag ang aking tipan. Itataas ko ang inyong mga damit at ibubulgar ko ang inyong kahubaran upang makita ang inyong kahihiyan. Yung mga palda ay nandito eh. Yung mga palda. Anyway, sige. Ang inyong mga laylayan. Lagay ko laylayan. Para ano naman tayo. Okay, ang inyong mga kapakikiapid, ang inyong kaslaswaan, ang inyong kahalayan at pagsamba sa imahen, ilalantad niya. Nakita ko ang inyong kasuklam-suklam na gawa. Kasi 'di ba ang mga holier than thou, usually yan pa yung ano yung pa yung mga lihim mga ano mukhang kagalang-galang kung makita mo. Pero yun ay mukhang ano hindi makabasag pinggan, 'di ba? Mga mukhang ano, pero ilalantad. Kasi na ilalantad yung mga nasa puso ginagawa nila sa sa dilim. Nakita ko ang inyong kasuklam-suklam na gawa sa mga burol at mga parang. Yung mga secret societies, yung ginagawa ng mga ritual. Usually sa mga burol at mga parang yan. Siyempre, itatago nila yun sa lungsod, di ba? Kapighatian sa iyo, Jerusalem, hanggang kailan ka mananatiling marumi, sabi ni Yahweh. May karagdagan kayo mga kapatid. Wala na, ito ang salita ng alahayam, halalway, alahayam nila. May musika kasis. Yada. Yada. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. I have given you the song of worship for my glory. I have called you to become my servant with your liberty. Above all else, I have come to let you know me. In everything you do it all for me. I am Yahweh,
Believe in me and I will make your name great. I have engraved your view in the palm of my hands, and I love you so. You're my chosen generation to proclaim my holy name. I am yours. Walk with me, I long to be with you. You're my chosen instrument to proclaim my holy name. I will be with you and lift you up when you have fallen. Just don't leave me and give up, for I have called you by your name. Come to me whenever you are tired and weary. Take a rest in me, for I will set you free. I will fight for you against your enemy. You're my treasured possession and a light for me. Be strong and courageous, for I will be with you. I will walk with you and carry you when you fell alone. Above all else, you should follow my decrees, that you may live with me throughout eternity. I am Yahweh, the I of the universe. Believe in me and I will make your name great. I have engraved you in the palm of my hands, and I love you so. You're my chosen generation to proclaim my holy name. Yeda.